SSS Unemployment Benefit. In this video, pag-uusapan natin yung unemployment benefit, yung requirements, at ano yung dapat gawin kung sakaling na-reject yung application mo. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa unemployment ng SSS benefit, isa itong karagdagang benepisyo para nga naman sa mga nawala ng trabaho o yung mga kumpanya yung nagdesisyon na tanggalin ka sa kumpanya. At dahil dyan, pwede mong maasahan ng SSS para sa unemployment benefit niya. Karagdagang benepisyo ito, ibig sabihin hindi mababawas sa iba pang benepisyo na meron ka, katulad ng retirement benefit na ino-offer pagtanda natin. Pero may mga dapat tayong tandaan bago mag-apply nito. Hindi pwede mag-apply kung sakaling natanggal ka dahil sa mga kadahilanang ito. Ibig sabihin na terminate dahil may mga violation kang ginawa o may mga hindi ka nais-nais na pangyayari katulad nung sa krimen, abandonment, disloyalty, o alinman sa mga nakapaloob dito. But, kung na-let-go ka dahil nag-close yung kumpanya o halimbawa na redundant ka, ibig sabihin, yung work na ginagawa mo is possible ginagawa na rin ng iba at hindi na kailangan yung posisyon na meron ka, pwede ka nilang i-let go. At dahil dyan, kunin nyo na rin yung benefit na meron sa SSS. Pero hindi lahat pwede makakuha at yun yung unang dahilan kung bakit pwede ma-reject. Kasi kung wala ka pang at least 36 monthly contribution at yung 12 months nun ay dapat within doon sa 18 buwan bago yung involuntary separation, hindi ka ma-approve sa SSS. Pangalawang dahilan naman is kapag more than 60 years old ka na or more than 50 years old para sa mga underground or surface mine workers o yung mga race horse jockey natin. So yun yung unang dalawang dahilan. Ano naman yung pangatlong dahilan? Yun ay kung hindi ka nakapagpasa ng mga requirements sa SSS. Umpisahan muna natin sa online account mo sa SSS. Although hindi ito requirements, pero dito mo kasi isasubmit yung application mo. So, dapat nakapag-register ka na sa online version o sa online account mo sa SSS. Nandito tayo sa website ng sss.sss.gov.ph. I-click itong member at tatanungin ka ng user ID and password. So, dapat nagawa mo na to dati at meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano yan gawin. Pag meron ka ng SSS number, gagawa ka na ng SSS online account mo. So, yun yung step 2 mo kapag meron ka ng permanent number sa SSS nga. At mula dito, kapag nag-login ka na, pwede nang mag-apply ng SSS Unemployment Benefit o yung iba pang mga benepisyo sa SSS. Click natin tong Unemployment Benefit. At ito na, pwede na makapag-proceed. Ilalagay na lang kung kailan yung date of separation sa company o kung kailan matatapos yung kontrata sa kumpanya at kailangan fill upan itong mga to. May mga pagpipilian katulad ng anong reason kung bakit ka aalis ng kumpanya o bakit ka naalis sa kumpanya. Ito yung pagpipilian at i-click na itong proceed para makapunta sa next step. By the way, disbursement account, dapat nakapag-enroll ka na din. So yun yung step 3 mo. Dapat sa SSS online account mo, meron ka na rin nakalink na bank account para nga naman pag mag-claim ka ng benepisyo, doon na nila ita-transfer yung pera. Hindi na kasi nag-i-issue ng cheque ang SSS para dyan. At after nga makapag-apply, dapat makakuha kayo ng transaction reference number na katulad nito. Kailangan i-approve ito ng kumpanya ninyo. So yun yung pangatlong dahilan kung bakit pwedeng ma-reject yung application ninyo sa SSS. Hindi lang kayo yung involved, maging yung kumpanya ninyo. Kasi isa-certify nila ito. At kailangan nyo agad sila sabihan kasi merong tumatakbo na 7 days lang para i-certify or i-approve nga ng HR or ng kumpanya ninyo yung application dito sa SSS. Ang pang-apat naman na dahilan para hindi ma-approve yung unemployment benefit mo ay yung sa requirements na ng DOLE. So kanina sinabi ko na dapat alam natin yung requirements. Dito na papasok yung mga documentary requirements. Ibig sabihin, ID at yung proof na tapos na yung kontrata mo sa kumpanya. Dito yan i-upload. Copy of Notice of Termination of Employment. Ang nag-issue is yung employer or yung kumpanya. Kung wala, pwede magpagawa ng Affidavit of Termination of Employment. May pagkakataon kasi na baka hindi ka nga naman nabigyan ng letter ng termination, so pwede ka magpagawa ng affidavit. I-upload lang yun dito, i-click ang browse at i-attach dito yung document. Dapat yung document hindi lalagpas ng 5 MB. Kung tutuusin malaki na itong 5 MB, kadalasan sa mga PDF document, pasok na yung 5 MB para dyan. And then, yung valid ID naman. Dapat, yung valid ID, may picture mo at may pirma mo. Ang perfect example ng mga valid ID na may pirma pa ay yung sa UMID ID. Yung sa passport, pwede rin naman, maging iba pang mga ID na ini-issue sa atin ng gobyerno.
So again, kapag hindi mo napasa ng malinaw ang mga requirements na ito, ibig sabihin malabo, hindi kompleto yung mga detalye, wala yung pangalan mo doon, wala yung pangalan ng kumpanya doon sa affidavit, possible ma-reject yung application mo. Dagdag ko na din na kapag binalikan mo yung SSS online account mo at na-reject, sasabihin dito yung dahilan kung bakit na-reject. Yung sa akin, na-reject na siya, hindi ko lang na-picturean or na-record, instead nag-apply agad ako right away. So this time, sasabihin ko na sa inyo yung actual experience ko kung bakit nga ba na-reject yung application ko. Ang sabi ng SSS, yung sa nabasa ko, hindi daw malinaw. Or possible may issue doon sa in-upload kong document. Pero dinouble check ko, tama naman lahat ng documents. Tama rin yung date, tama rin yung company, may pangalan ako doon at may date din kung kailan na-let go sa kumpanya. Ang pinakadahilan pala kung bakit na-reject yung application is malalaman dito sa DOLE na website. Dito, kapag nag-apply kayo sa bandang taas, merong track my application. Click natin yan. Dito ipe-paste yung tracking number na makukuha ninyo sa DOLE kapag in-upload nyo na yung mga document. Ito yung halimbawa ng tracking number. Click itong track my application. At shortly, pwede umabot ng few seconds sa akin kasi medyo nagkaroon ng loading na part. That's why matagal to nagpakita. Possible ma-encounter nyo din. Pero hintay lang kayo at makikita rito yung pinakadahilan. Yung rejected reason is yung pangalan ay hindi nakalagay doon sa report system or sa ERS na sinubmit na kumpanya. Ibig sabihin, yung HR ninyo o yung kumpanya ninyo dapat ilagay yung pangalan ninyo doon sa database o sa report system ng DOLE o sa ERS. So kahit kompleto yung requirements mo, tama naman yung mga in-upload mong document, malinaw pa nga. Pero yung pangalan mo ay hindi pala naka-upload doon sa ERS system, i-reject din nila ito. So, anong dapat gawin? Kapag ganyan, makipag-coordinate ulit sa kumpanya o sa HR ninyo. Kulitin nyo na at sabihin na i-upload yung pangalan ninyo sa database. Possible din naman, lalo kung marami yung kailangan i-let go for the reason na halimbawa, nagkasara yung kumpanya. Pwedeng sinasabay pala nila na isang bagsakan yung pag-upload ng mga pangalan sa ERS, kaya pwedeng ma-delay. Pero again, i-check nyo sa HR ninyo kung anong dahilan at kung pwedeng i-upload na agad sa ERS yung pangalan ninyo para nga naman mas mapaaga yung pagkuha ninyo ng involuntary separation dito sa SSS mismo. Ang kailangan nyo kasi is makipag-coordinate or gawin yung proseso na yon sa SSS website at sa DOLE website. Pero ang coordination o pakikipag-usap ay mangyayari between sayo at sa kumpanya para i-certify o i-approve yung sa SSS unemployment application at i-upload naman yung pangalan mo sa ERS para sa DOLE certification din. At kapag na-confirm mo na na-upload na nga yung pangalan mo sa database o sa ERS, pwede nang mag-file ulit. Uulitin lang yung buong proseso. At para sa step-by-step tutorial guide kung hindi mo pa alam o kung gusto mo i-double check kung ano yung dapat gawin, pwede mong i-check itong video sa baba. Pinakita namin yung actual experience namin kung paano kami nag-apply. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!